pa, wala ng urungan. Papalapit na naman ang inaabangan na eleksyon sa bansa. Maliban sa inaasahang pamamayagpag ng mga luma at bagong mukha sa politika, inaabangan rin ng marami ang mala-circus na campaign strategies na ihahain sa atin mga botante. Ang mga campaign ads at strategies na ito ang sinasabing magbubukas sa kaisipan ng ating mga mamamayan na hindi pa sigurado o hindi pa alam kung kanino ibibigay ang kanilang mahalagang boto. Sa panibagong eleksyon na ito, muling nakasalalay sa ating mga desisyon ang tinatayang mga pagsulong at pag-unlad ng ating bayan. Ako po si Gio Pinson. Ako si Cathy San Gabriel. At ako po si Atty. Mark Cascodes, muli ninyo kami samahan sa unang bagsak ng matinding talakayan ukol sa paghahanda sa Election 2013. Dito lang sa Election Campaign Ads, a PTV Special Forum. Kasabay sa nalalapit na pagdating ng Halalan 2013, kanya-kanyang isip na rin ang mga kandidato sa local at national positions na mga magkiklik na gimmick sa pangangampanya. Nandyan ang mga TV at radio commercials, print ads, banners at marami pang iba na tiyak namang magpapakilala sa kanila ng maigi sa mga botante. Ngunit alinsunod sa batas, ang mga pangangampanyang ito ay mayroon ding mga limitasyon. Ayon sa Republic Act 9006 o Fair Elections Act, ang bawat kandidato sa national positions ay binibigyan lamang ng hanggang 120 minutes total airtime sa kanilang mga advertisement sa telebisyon at 180 minutes para sa radio commercials. Habang ang mga local candidates naman ay mayroon lamang 60 minutes total airtime sa telebisyon at 90 minutes sa radio advertisements. Kaugnay nito, nire-require din ng COMELEC ang bawat broadcast station na magpasa sa kanila ng mga blogs na magpapatunay na ang lahat ng kandidato ay sumusunod sa nasabing batas. Ngunit sa kabila ng aksyong ito ng COMELEC na naglalayong magbigay ng pantay-pantay na exposure sa mga kandidato, mayroon pa ring mangilang-ilan na kumukontra sa kautosang ito. Paano nga ba ang tamang paraan ng pangangampanya? Makakaapekto nga ba sa resulta ng eleksyon ang batas na ito? Ngayong gabi, sama-sama nating himayin ang mainit na issue ukol sa election campaign ad dito lamang sa PTV Special Forum. Election 2013, muli na naman po tayong bubugbugin ng impormasyon at pagpapakilala sa atin ng ating mga bagong ihahalal na leader sa Senado, Kongreso at iba pang lokal na posisyon. Oo, Gadi, talagang panahon na para sa maraming mga balita. Masasagap natin na tungkol po sa ating mga kandidato. Maraming jokes ang lalabas, maraming kwentuhan. Piyesta na naman. Sa ating bansa, ating atmosphere, parang piyesta talaga, maingay, masaya, talagang aktibo ang ating bayan. Tama ka dyan, Mark. Hindi katulad sa ibang bansa kung saan dinadaan sa debate ng mga issues at sa plataforma. Dito sa atin, masaya. Parang sinasabi nga ng iba, laging exciting at entertaining. Marahil malaki, Mark, ang nagagawa ng mga campaign strategies na ibinibigay ng ating mga kandidato sa mga botante. Pero ang challenge sa isang maturing democracy ay kung paano natin mapapaganda yung proseso ng pagpili at kapag dito, yung siyempre yung political campaign ads na hindi lamang personality, sana may plataforma din, may dating, may recall, hindi lamang sa mukha, hindi lamang sa apelyido, pati sa ano ang gagawin itong kandidato kapag siya ay umupo na. Yung mga tanong na yan, yung mga issue na yan, Mark, ang ating tututukan sa talakayan natin ngayong gabi. Paano ba ginagawa ito at sapat ba ang election campaign ads para talagang makilala at maging winnable ang isang kandidato? At yan po ang sasagutin ng ating mga panauhin ngayong gabi, Cathy, at mapalad po tayo. Yung main political parties are here with us. COMELEC is here with us. Yes. At yung iba siyempre nating mga na lagi tayong tinutulungan, himayin ang mga issue sa forum na ito. Kaya pakilala na natin sila mula sa Commission on Elections, COMELEC Commissioner Armando Velasco. Yes, magandang gabi, Gio, Cathy, of course, Mark. At kasama din po natin, lead convener ng Social Watch Philippines, Dr. Leonor Biones. Magandang gabi po, ma'am.
Magandang gabi, Mark. Magandang gabi, Kathy. Magandang gabi sa lahat na nandito sa studio at saka mga nanonood. At syempre, para ibahagi rin ang kanyang punto de vista legal. Mga kasama natin muli, Attorney JJ Atienza. Magandang gabi po sa inyo lahat. At susunod po, isang batang-batang social critic and writer, John Ray Ramos. Magandang gabi sa lahat. At gaya nga ng nasabi mo, Mark, kasama natin ang ilan sa mga representante ng mga malalaking parties, political parties ng bansa. Congresswoman Mitos Magsaysay mula sa Una Party. Magandang gabi sa inyo lahat. At mula naman sa Liberal Party, ang partido ng ating presidente, Congressman Teddy Bagilan. Magandang gabi, Mark, Kathy, and Gio. At mula naman sa Sibak Party List, Congressman Sherwin Tugna. Magandang gabi po sa inyo lahat. At kasama din po natin sa halin ng mga estudyante. May mga estudyante din tayo sa audience, papakilala natin maya-maya. Pero sa punto ito, President, Straw Coalition, Student Council Alliance of the Philippines, Mickey Eva. Para sa mga estudyante, magandang gabi. Para sa ating mga manonood, magandang gabi. Alamin na natin, Mark, mula sa COMELEC. Yes. Kasi napapansin natin na sa ngayon pa lang ay marami na tayong napapanood na mga advertisements mula sa ilang mga politiko. Commissioner Velasco, nag-umpisa na po ba ang campaign period at maaari na po ba silang magpalabas ng kanilang mga commercial sa telebisyon at radyo? Wala pa. Ang campaign period natin sa national mag-start pa lang ng February 12. And of course, sa local, mag-start yan ng March 30. Yung computation natin, March 29, mayroon tayong provision na pag Biyernes Santo, hindi pwedeng mag-kampanya. Kaya, although na nasa resolutions natin, mag-start ng 29, 30 ang start sa local. Biyernes Santo yun, bawal mag-kampanya sa Biyernes sa Biyernes Santo. Ang ibig sabihin intindi ng marami, Kathy, itong ating lahat na pag-uusapan na rules on political ads, mag-take effect lamang sa official campaign period. Paka-clarify natin kay Attorney JJ Attorney muna. JJ, so yung ngayon ba, counted ba yun? Kasi di ba binibilang ng COMELEC yung mga oras nila? Alright. Kasi different, no? Like, tayo, ordinaryong mamamayan, iniisip natin, campaign period is synonymous with election period. Magkaiba po yan. Yung election period is the 120 days before the actual date of election and 30 days after it. Yun po yung election period, magmula sa pagpeprepara hanggang sa matapos po ito at ma-declare yung actual winners. Whereas yung campaign period is yung sinasabing ang panahon kung kailan maaari na magsimulang mangampanya, mag-post ng posters, at manligaw ng botante itong ating mga kandidato. So, ibig sabihin, kung anumang violation meron ngayon, ay hindi Pa counted pa pala. counted at hindi pa mapaparusahan, Attorney JJ? Medyo yun nga doon na place in a quandary yung ating COMELEC kasi nga may po natin, may mga makukulit po talaga na medyo alam nila na medyo gray area po ito. At imbis na sumunod na lang strictly dun sa rules, medyo lumiliko ng kaunti. Gusto ko malaman kay Dr. Briones, ano po ang opinion ng Social Watch dito sa pangangampanya ng ilan mga kandidato ahead of the campaign and election period po? In the spirit of transparency, bago ako sasagot, sasabihin ko na ako ay chair ng party list na kaakbay na siya ay member ng Social Watch Philippines. Kami sa Social Watch, naniniwala kami na dapat lahat ay susunod kung anong sinasabi sa batas. Kung ang campaign period nagsasabi, boto kami ay magaling, kami ay beauty, etc., ay dapat sa February 12 pa. Tanong natin kay Congressman Teddy Bagilan, ano ang interpretasyon ng Liberal Party sa yung kung anong bawal at hindi during the period of campaigning? Well, bahagi sa aming paghahanda para sa eleksyon, yung information drive din sa mga kaukulang resolution at batas na nanggagaling sa COMELEC. In fact, lahat ng mga COMELEC resolutions na inilalahad nila ay pinapasa rin namin sa mga local chapters, no? Ngunit tulad nga ng puna ng karamihan, medyo may gray area dun sa pre-campaigning at saka sa campaigning, no? Dahil ako mismo pag umuwi akong Ifugao, ang daming nakikita mga tarpaulin, andun yung muka, andun yung pangalan, andun pa yung posisyon. No? Ang kulang na lang yung salitang vote, no? So pati ako ay
the dark kung ano ba talaga ang ating COMELEC pagkapasya tungkol dito sa usaping ito, no? Dahil sa amin naman sa Liberal Party, mahalaga na sumunod kami sa mga alituntunin ng ating mga election laws at saka sa mga patakaran na inilalahad ng COMELEC. How about sa una po, Ma'am Mitos? Well, kami naman po, sumusunod naman kami kung anong naaayon sa batas. Pero si Chairman Brillantes mismo nagsabi na there's no such thing as a pre-election campaigning. So, hanggang hindi po nagsabi ang COMELEC na nagva-violate ka, then I guess everybody can continue what they're doing. Kasi he has not said anything to the contrary. So, tayo naman lahat, I'm sure, yung mga kandidato, sanay na po kami sa kung nangangampanya. Yung iba sa amin, 3 terms na, yung iba more than that pa. So, palagay ko, as long as you have not violated any existing law, then wala kang kasalanan. Congressman Sherwin Tugna, meron tayong siyempreng batas at meron din tayong tinatawag na propriety. Sa puntong ito, sa tingin mo ba dapat hindi na lang natin muna isipin kung ano what is proper, kung nakakalamang o hindi nakakalamang, as long as walang gina-violate, tama yun, susunod tayong lahat. Anong tingin nyo doon? Doon na pumapasok yung gray area sapagkat kung titignan natin ang desisyon ng Supreme Court until such time na pumasok yung Feb 12, which is the official campaign period, there can be no election offense. On the other hand, yung prinsipyo na magkaroon ng leveling the playing field, hindi mangyayari yon kung i-allow natin na yung mga mas manid na mga kandidato o mga grupo ay makakabili na kagad ng mga spots at this particular point in time. Now, have watched Chairman Brillantes last night, nakita ko na ang sabi niya, currently, there is a recent, merong gagawin ng COMELEC kung saan pinapa-pull out nila yung mga early campaigning sa mga public places. Ito yung sa mga public transport, ito yung sa mga buses, yung mga public areas, wherein dito makikita natin yung ganda ng mga ginagawa ng COMELEC kung saan inaalisan nila ng undue advantage yung mas mga may resources na mga kandidato. Isa rin sa tinututukan ngayon, Mark, ng COMELEC sa paglalabas nila ng isang bagong resolusyon ay yung internet, lalong-lalo na itong social media. Bago ito. Oo. Bilang isang writer at social critic, tanungin natin si John Ray, anong masasabi mo? Do you think it's possible for COMELEC to really regulate the use of the candidates' use of social media and the internet sa kampanya? Parang hindi ba, sa tingin mo posible ba ito dahil napakalawak ng internet? Sa kasalukuyan, yung pagpulis sa ating mga kandidato na mga kampanya ng maaga ay mahirap. Tignan natin kasi it's a form of how do you police the cyberspace? How do you prevent something na kumakalat, isang pindot mo lang kakalat agad sa internet? Also, internet is one, it's free, and two, it is said to be an equal playing field. Lahat may karapatan dyan, lahat may boses, at napakahirap i-police ito ngayon, lalo na yung cybercrime law in relation to this ay hindi pa napapasa at may temporary restraining order pa. So mahirapan talaga rin yung COMELEC and even other concerned groups. Now, sa mga estudyante naman kay Mickey Eva, ano ang tingin nyo, Mickey, dun sa mga kababayan natin na sabi nga ni Attorney Tugna, Congressman Tugna, wala namang bawal. Kaya meron silang kakayahan, bumili sila ng ads. Ano ang impresyon ng ating mga kabataan? Okay lang ba yun? Hindi ba okay yun? O talagang parte yun ng ating political culture? Ayun nga po, yung kagandahan naman ngayong eleksyon ay meron tayong anti-Apple movement recently, kung saan yung kabataan talaga ay sobrang hit na hit to, kung sabihin natin sa YouTube, maraming hits kumbaga. At yung perspective na, yung tingin sa isang politiko na Apple ay may negative connotation sa ngayon, ito ay dapat warning na sa ating mga politiko na hindi na ganun lalo na sa kabataan. Hindi na siya pareho tulad ng dati na kapag meron kang TV ad, automatic na naliligawan mo kaagad yung kabataan. So gayon po, ang pinakamahalaga din sa amin ngayon ay hindi nagagamit yung public funds o yung kaparahan ng sambayanan na para paggamit sa campaign materials or sa pag-e-epal sa mga public facilities. And yun, we commend nga yung COMELEC sa pagtanggal nito at sa also sa mga NGO, sa mga civil society organizations, sa pagtawag ng mga EPAL sa mga trapong politiko ngayon.
Okay. Tumungo naman tayo sa puntong ito sa ating kasamang si Gio Tingson para sa ating studio audience at maging sa mga katanungan mula sa ating social media sites. Maraming salamat, Mark at Kathy. Patuloy lang po tayong mag-tweet o mag-message po sa amin sa Facebook sa @PTVPH. Samantalang meron po tayong mga guests ngayon mula pa po sa Cabanatuan, galing sa Wesleyan University. Tawagin natin ang unang magtatanong, Rain Parais. And so, good evening po. Realistic po ba na masusunod ang allotted time ng mga kandidato na binigay ng COMELEC? Okay. Baka maaaring tanungin natin ang mga ang mga representante. Ma'am? realistic daw po yung allotted time na ibinigay ng COMELEC. Realistic po ba para sa inyo? Well, para sa akin, alam mo, sangayon nga ako dun sa naging rule ng COMELEC na 120 minutes at 180 minutes because it levels the playing field between the rich candidate and the poor candidate. Even from within the same party, Congressman, di ba? Yes. And as far as I'm concerned, mas maganda nga yun. Alam mo bakit? Kasi dadalhin mo na yung campaign battle sa grassroots level eh. Pagalingan at tagisan ng talino na nakakaharap mismo ng grassroots yung constituency, yung mga kandidato, matatanong nila, mahawakan nila, makakausap nila, makikita nila at maririnig nila yung advocacy first hand. Kasi pag nasa TV commercial, impression na makikita mo doon, hindi mo naman makikita kung talagang sincere ba yung kandidato o ano ba yung laman ng utak ng kandidato, kung matalino ba siya o hindi siya ganun katalino. So ang maganda dito sa itong pag-limit ng COMELEC, lahat ngayon ng kandidato now will have to go to the local level, talagang mangangampanya mano-mano sa grassroots, which is good for the country. Kasi at this point in time, ma-assess ng taong bayan kung sino ang dapat bang maglingkod sa pamahalaan at sino yung dapat hindi ibasura. Okay. Tanungin natin siguro COMELEC talaga, Gio, kasi ang question ay kung paano nila i-regulate ito. Paano nyo ba i-regulate at posible po ba talagang ma-regulate ng COMELEC itong campaign ads na ito? Kung tutusin natin, mahirap. Kaya in the past elections ay yan ang mga nakita namin na pagkukulang natin. Kaya ngayon, meron kaming binong campaign finance unit. Ito na ang isang unit from the commission na magmonitor lahat ng mga expenses, mga donations ng mga kandidato. Kaya at saka dito, we have also made na itong unit na ito, hindi lang yung paghintay yung kanilang isasubmit na yung tinatawag natin na statements of expenditure, yung statement of donation ng expenditures. Kasi yung election code natin, kung tignan natin about expenditures, ang requirement lang natin sa mga kandidato to submit their expenses 30 days after election. Kaya kung minsan, walang nagbabiolate. Kasi pre-prepared na yan eh. Ginagawa na nila yung isasubmit nila. Compute naman kung mag-exceed sila o hindi sa limit. Kaya ngayon, babantayan namin lahat ng kanilang mga movement through this campaign unit, finance unit. Thank you. Dr. Briones would like to add something? Sa palagay ko, lahat agree naman na ang objective ng pag-limit ng time para sa kandidato ay tama lang yun, it levels the playing field. Ang question ay ng bata ay ng estudyante ay kung ma-monitor ba ito. Siguro sa tingin ko maganda yung nangyayari na mayroon ng unit na magmo-monitor sa COMELEC. Pero maski na sa tingin namin sa kadami ng kandidato hanggang municipality, probinsya, etc., mahirap i-monitor at the national scale. So dito pumapasok ang papel ng mga academic institutions, papel ng civil society na kusang nagmo-monitor din. Kasi ang nangyayari sa dati ay tapos ng election kasi pa na lalabas kung sino-sino yung mga nag-i-exceed. Pero tapos na. Tapos na. Na-i-expose sila. Pero tapos na. Mas mabuti yung while the election period is ongoing, may nagmo-monitor, may nagre-report, at saka maganda ang COMELEC. Kasi like it or not, talagang mahirap i-monitor ang lahat ng kilos ng lahat ng kandidato at saka yung mga media facilities na sobra-sobrang dami. So, tayong citizens, dapat tayo kasali sa pagbantay. May follow-up question po tayo para kay Commissioner Velasco. Ang isang katanungan daw ay, may nahuli na po ba ang COMELEC na lumabag dito sa campaign spending or financing? Gaya ng sinabi ko, ang hirap maghuli. Kaya in the past, isa lang kasi ang provision ng batas natin eh. All candidates shall file
statement of expenditures 30 days after the election. Kaya pag nag-submit yan sa opisina, doon pa lang namin rini-review. Sino ba nag-exceed? Alam naman nila magkano ang gagastusin ng isang kandidato. Kung titignan natin, at as of this time, under Republic Act 006, 3 pesos for every registered voter. Yun lang. Then, for a candidate, for an independent candidate, 5 pesos. And for the political party is 5 pesos. So, yan ang ating... Commissioner, pakiliwanag na yung 3%, magkano yung kwenta nyo yung total? Magkano yung maximum na pwedeng gastusin lamang? Ng national po, Sa kunwari. national, kung titignan natin, 52 million voters times 3 pesos. Doon. Pag may political party siya, additional 5 pesos for every party. Then, pag independent ka, 5 pesos. Kaya kung tutusin, tinitig ko, very unrealistic din ito. Pero ito ay batas. It is not the COMELEC who made this amount. Kaya kung titignan mo sa isang maliit na munisipyo, for example, ang voters lang nila, 1,500, 4,500 lang ang gagastoy, puro pa isang baboy. Pag nagkatay. Kaya, I believe, siguro, ang nakikita ko, this is now a matter of legislation. Kasi batas po ito. Yun ang nagsasaad na ganito lang ang pwedeng gastusin ng isang kandidato. Kaya nga, nag-limit kami ng time sa media kasi baka mamaya wala nang mapunta sa mga deal expenses nila. Hindi ba? May bayad sa Watser, mayroon silang mga headquarters. Baka maubos doon. So nga, kaya nga, nagkaroon kami ng finance unit. Kaya nga sinabi ko, kasi walang magbabayad dito, alam nila magkano ba yung gastos nila. Magsasubmit lang yan 30 days after election. Siguro may mga accountant naman ng mayan, gagaling. Pag-submit, hindi lang, wala pa akong nakitang nag-submit ng expenditures na lumampas. From the time, 23 years na ako sa COMELEC, wala pa akong nakita na nag-submit doon sa limit na sinasaad ng batas. Salamat, Commissioner Velasco. May katanungan din para kay Sibak Party List Representative Tugna. Kung ang national candidate ay may 120 minutes, pareho din po ba ito sa party list? Dahil national din po ang pagboto sa kanila. Yes. Commissioner. Yes, ang time allotted for party list groups who are participating in the 2013 elections is the same as the senators. So kung ang mga senators has 120 minutes para ang airtime nila sa television, ganun din ang party list groups. Pero ang problema lang is how are you, do you have that funds to maximize that 120 minutes? Congressman Teddy, ang nabanggit na po na mahirap sa dami ng kandidato, ang COMELEC, konti ang staff. Ang question ko po, paano ninyo po pinopolice yung own ranks ninyo ng political party na hindi lumalabis yung inyong mga kapartido on the local level, pati na po sa national level? Kasi kung tutusin, kagaya po ng mga senator, even when they're within one slate, they're still competing with one another. Positions that are available. Pati mismo sa amin, sa Liberal Party, pagdating sa kampanya, to each his own. No? Tulad nga ng sabi ni Commissioner, wala namang kandidato na pagkatapos ng halalan, mag-submit sila ng statement of election expenses na incriminating sa kanila. No? Kaya sa akin, mas mahalaga siguro yung advocacy natin sa mga mamamayan. Kung bakit hindi maganda rin na sumuporta sa mga kandidato na ang laki ng gastos pagdating ng eleksyon. No? Sa amin, sa Ifugao, no? 100,000 ng electorate. So times 3 pesos, 300,000. Ganun po ba, Commissioner, di ba? Pero ang Ifugao, bundok yan. No? So ilang mga rallies ang kultura sa amin sa gabi, kailangan pakainin mo ang tao, ganyan. Painumin mo sila. No? So ang laki ng gastos talaga ng kandidato sa amin. But tuwing halalan, ako, 21 years ko na sa politics. No? Sa tuwing halalan, sinasabi namin sa taong bayan na ito, hindi kami magkakatay ng baboy dahil ayaw namin lumaki masyado ang gastos, dahil ang sweldo ng isang gobernador, ng isang kongresista, ito lamang, at lumaki ang election expenses ng isang politician, chances are, mas malikali rin ang pagkakataon na bumawi pag sila na nakaupo. So yun na lang aming panawagan because ako naman I keep it to a point na ito dapat lang ang ating gagastusin. Kahit tayo incumbent, kahit sabi nila na kailangan gumastos ng malaki, ay ako nang lumampas doon dahil andun yung
later on, ako naniniwala akong corruption begins during the elections. Alright. Thank you po, Congressman. Mamaya tatanungin natin si Congresswoman Nitos among senatoriables, paano nila rin pinopolice yung kanilang mga medyo katunggali sa pwesto. Within the regulations, pwede ba mangampanya ng tama? Yun yung bukang ating katanungan din, Cathy. Lahat po yan, alamin natin sa pagbabalik ng PTV Special Forum.